Maadjong adlaw ka natong tanan. Alas 2 karong hapuna, nadawat nato ang resulta sa ikatulong PCR test sa nagpositibo nga OFW. Malipayon nako nga ipahibaw ninyo nga base sa resulta nga atong nadawat, nagnegatibo na siya sa COVID-19. Sukad sa iyang pag-abot dinhi sa Bohol gikan sa Manila ni adtong Abril 27, ato siyang gi-quarantine sa Crab House hangtod karong adlaw. Tungod kay nagnegatibo na ang resulta sa iyang PCR test, pwede na siya mopauli sa iyang lungsod. Gusto po na akong ipahibaw kaninyo na adunay 19 ka OFWs nga moabot ugma sa buntag gikan sa Cebu. Kani nga mga OFWs nagnegatibo na sa PCR test nga gipahigayon sa Cebu ug nakahuman og 14 adlaw sa kwarantina didto. Apan base sa atong protokol, ipaubos nato sila sa laing 14 ka adlaw nga pagkwarantina diri sa Bohol. Sa dili pa nato sila papaulion sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod, kinahanglan nga magnegatibo sila sa ikaduhang PCR test. Sa umaabot nga mga panahon, andamon nato ang pagdawat sa dugang mga bolanong OFWs o mga locally stranded individuals. Kinahanglan natong paligunon ang atong testing capabilities, pinaagi sa pagtukod sa pipila ka mga PCR laboratories sa Bohol. Sa kining pamaagi, maningkamot ang ipakita sa tibuok kalibutan nga naatay maayong sistema sa pagdawat sa mga musod sa atong lalawigan. Apan, ayaw kalimti ang pagsunod sa social distancing, pagsulob sa face mask, ug ang pangpirming panghunaw sa atong mga kamot. God keep you safe, and God save Bohol. Maayong hapon Bohol, maayong hapon Pilipinas. Welcome usab mga gala sa atong edisyon karon sa PGBH Updates adlaw nga Biyernes Mayo 22, 2020. And susama sa atong mataglon sa Sabado nga tulumanon atong partner dinhi si Dr. Yul Lopez, atong DWD spokesperson sa PEMA. Dr. Yul, maayong hapon kanimo Dok. Maayong hapon Matt ug maayong hapon ang atong tanang mga igsuon nga ni saksi niini ug naminaw niining atong inadlaw nga pressure kabahin sa status sa atong COVID-19 efforts dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Sabi dili pa ko mapadayon sama sa kanunay na akong i-greet nato og pasalamatan ang atong mga frontliners nga nagpadayon, nagpabilin nga mialagad sa atong pinanggang lalawigang bulanon, pinaagi sa ilang tagsa-tagsa katahas. May they be health workers, security persons, support groups, atong mga barangay officials, municipal officials, mga naghatod sa pagkaon, tanan nga mga frontliners nato nga nag-alagad sa atong mga kaigsunan, atong pasalamatan ug hinaot nga hatagan kamo og maayong panglawas sa atong labang makagagahom. So karon akong unahon ang atong update sa atong mga persons under monitoring sa atong lalawigan sa Bohol. Ang naka-home quarantine karong adlaw adunay 22 ka mga igsuon nato nga naka-home quarantine. Ang naa sa facility quarantine, meaning barangay, municipal or city facilities, 20. O ang atong mga OFW karong adlaw aduna tay mga igsuon nga mga OFW, 51 ka OFW nga naa sa The Story. Nahumana ni sila kuha og second PCR test. Ang resulta na lang mo gipaabot. Unya kaganinang sayo sa buntag kadlawon adunay 19 ka mga overseas Filipino workers nga miabot sa atong Tagbilaran o sa atong lalawigan sa Bohol. So in all,
aduna na tay 70 ka mga overseas Filipino workers nga atong giatiman dinhi sa atong tagsa-tagsa ka facility quarantine, no? Ako sab nga ipahibaw ninyo nga kining 19, these are of Cebu origin, no? Kining 51 Cebu origin kining 19 Cebu origin nga mga overseas Filipino workers nga nakita nato ang ilang negatibo gyud nga first PCR test, no? Valid and negative first PCR test. Mao may hinungdan nga ato silang gidawat dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ug wala sila mga sintoma. Okay? Unya aduna kita LSI nga kuyog sa atong 19 ka OFW. Mga LSI ug akong isaysay unyang taud-taud ang ilang mga gigikanan nga mga lugar, no? So kabahin sa atong mga OFW, unahon ako ang atong mga OFW sa The Story. Ang ilang pinakaubos nga temperature is 36.6 ug ang ilang pinakataas nga body temperature is 37.2 degrees centigrade. Ang atong 19 ka OFW nga miabot, ang ilang pinakaubos nga temperature is 36.5 ug ang pinakataas nga temperature is 37. Okay? So once again, The Story 36.6 to 37.2 degrees centigrade ug ang OFW nga bag-ong abot anagi hapon sa Panglao is 36.5 to 37 degrees centigrade. Ug akong malipayon ako nga mutaho kaninyo nga silang tanan, silang 70 ka mga overseas Filipino workers are without symptoms, no? Walay symptomatic, bisang gamay na lang gibati sa ilang respiratory system. They are all healthy, they are all alert ug nagsilbi sa ilang mandatory nga 14-day quarantine. Okay? Kabahin sa atong siyam ka mga locally stranded individuals, ani-ana miabot sila diri. Ang 5 niini naa sa Tagbilaran City Quarantine Facility. Okay? Gidawat kini, gitan-aw ni sa City Health Officer, gitan-aw ni Mayor Babayap, gi-evaluate, hingpit ang ilang requirements. Negative PCR test, certification of quarantine in Cebu, affidavit of undertaking, willing sila mo undergo og quarantine, ug medical certificate nga wala sila'y sintoma. So they have all duly complied with the requirements. So why hinungdan nga balibara nato sila nga monganhi dinhi? Okay, 5 gikan sa Tagbilaran City. Ang 2 gikan sa lungsod sa Dawis. Naa sila karon sa Mercedarian Retreat House. They also complied PCR or rapid test. Mao man ay atong gipangayo. 14-day quarantine in Cebu, affidavit of undertaking, and medical certificate of fitness. Ug ang 2 naa sa Panglao, mao gihapon naka-comply sa tanang rekisitos. Tingali mangutana ang atong kadaghanan kay duna na say mangutana nganong adunay siyam. Kini ang atong gihimo tungod kay naka-comply sila sa quarantine sa requirements para makatlabang sila dinhi sa Bohol, no? Wala na ni sila mo paabot sa schedule nato nga rapid test o medical certification kay on their own gitugot man ni nato, no? Kung makahimo kamo nga mo secure sa atong mga valid requirements uban gani ini daghan ini mga PCR test gyud negative, gitugot man nato at your own expense, no? Kung kamo andam nga mo bayad sa inyong kaugalingon nga test, unya makuha na ninyo ang legitimate 14-day quarantine certification from the City Health Office, unya naa na mo'y permado nga affidavit of undertaking ug naa na po'y medical certificate of fitness, ato nang dawaton. Ang importante niini dili ang provincial government ang nagdawat, ang ilang tagsa-tagsa ka mga mayors. Okay? Gihatag na to sa ilang mga mayors and municipal or city health officer ang ilang mga papel,
and they have duly complied. Okay? Unsa mamay hinungdan nga imo pamangyon ng balibaran nga kumpleto naman ug ang labing importante gidawat sa ilang mga mayor. Ug ang ilang mayor mo'y andam og tagana nga mopahiluna sa ilang 14-day quarantine dinhi sa lokal sa Bohol ug mo monitor. Their mayors have affirm that sila mo'y mubantay, ang ilang municipal or city health office ang mubantay. Mahimo gani nga mo check kamo sa anang respective mayors, Tagbilaran, Dawis, and Panglao, and then you ask them whether or not they have complied. So, nakakumpleto sila sa mga requisitos, sanglit aduna pa may lugar no sa barko nga mobiyahe, and there is already the compliance of all the requirements. Ug labing importante niini, duna sila clearance sa COVID shield. Kining COVID shield by way of IATF regulation, mao ni ang strikto kaayo nga mitan-aw sa ilang mga papel. And not only the LSI, the OFW papers. Walay bisan kinsa nga makalabang sa Bohol kung dili mahatagan og clearance sa COVID shield. Kining COVID shield is the Philippine National Police Regional Office 7, no? So ang Regional Office 7 of COVID manning the COVID shield is giving the clearance nga mo travel ang 19 ka OFW ug siyam ka locally stranded individuals. These locally stranded individuals akong balikon sa ilang kaugalingon. So kinsa man gani ang mga locally stranded individuals nga willing sa inyong kaugalingon nga mubayad sa mga requirements, then you can just submit your papers and we will ask the permission sa inyong mga mayor kung dawaton ba mo. Once nga motugot ang inyong respective mayors, then you can travel to Bohol. Okay? Ang uban, ato ka ng hatagan sa pagsilbi. No? So, ang atong gihatag nga libre kung dili, atong gihatag nga libre usab ang option. But there is also the option of those who would want to pay for their COVID test. Ato kining i-consider. But the most important thing is you should be accepted by your mayors. So, ang siyam nga gikan sa Tagbilaran, sa Dawis and Panglao are duly cleared and accepted by their respective LGUs. Mao man ni ang kanunay na akong gibalik-balik, di ba, sa miagi nga mga briefing nga please clear it with your municipal mayors kay kung okay si mayor, okay me as long as you are complete with the requirements. Okay? And not only ang COVID shield sa PNP ang mihatag, ang ato pod nga Coast Guard mandated pod nga mohatag sa clearance to travel. So daghan kayo nga ahensya. So atong tanawon nga dili ang provincial government ang Bohol lamang o dili lamang si mayor sa lungsod ang mi-screen sa ilang mga requirements. There is also the COVID shield of the Philippine National Police mandated by National IATF. Unya na ay Coast Guard napagyoy government, city government of Cebu nga mitanaw. So all these papers have underwent the scrutiny of concerned agencies. Mao nga way rason nga nganong dili nato tugutan. Sa sunod nga mga biyahe sa barko Cebu to Bohol, kinsa kadtong mga LSI nga dunay kompleto nga papeles, unya dunay the most important thing, acceptance by the municipal mayors og sugaton sila sa ilang municipal mayors, then they can come to Bohol. Okay. Okay. So isunod nako ang pagtuho sa atong nahuman naman ko pagtuho sa mga OFW. Another question is kining 19 ka OFW ug kaning mga LSI, kuhaan ba ni sila PCR test? Yes, matod pa sa atong protocol nga ato nang gipahibaw, ato nagaling gi-post sa social media, on the 5th day of their quarantine, ato silang kuhaan og PCR test, no? PCR test gyud. Wa gyud duda ni ana, we will take a PCR test and no other test. Mao'y atong gi-consider nga gold standard nga mao'y mo hukom as to the status of the returning OFW or returning locally stranded individual.
So on day 5, we will get their swab and unsay resulta mo'y basis pod sa sunod na to nga pagahimoon. Okay. So mga rin nata sa Ramiro. Katong Ramiro nga probable tungod kay nagpositive sa iyang rapid antibody test. Ang iyang kahimtang karon she is asymptomatic. Wala siya hilanat, nagpaalim na lang sa iyang samad sa iyang appendectomy. Okay? Unya, a very good update is that ang iyang papa, ang iyang mama, ang iyang igsuon, ang ilang personal driver negative sa antibody test, no? Negative meaning si papa, si mama, si driver ug si igsuon wala magpakita nga dunay recent or active viral infection, which is good news to everyone. But still, we will withhold our final conclusion pag-abot sa PCR test sa atong Ramiro case, the 17-year-old female nga nahimog appendectomy. Okay. Kabahin sa contact tracing, we are making so much progress sa atong contact tracing. Kay nakakontak na ta og 53. Yesterday, di ba nisulti ko nga 22. As we speak today, we already have contact traced 53 persons. Nga dunay posible nga at one time or the other nga dunay posible nga connection sa atong pasyente. So, in her hometown of Tubigon, naka-contact trace to taog 16 ka mga personalities. No? We contact trace 16 persons in Tubigon, ang iyang hometown. This includes the doctor nga primero niyang gikonsulta, duha ka nurse sa doktor, duha ka medtech sa doktor, kaya nagpakuha man siya CBC, ang iyang mga silingan, ang iyang lola, ang tanan nilang kauban sa balay. So 16. O akong itaho ninyo nga ang tanan, ang 16, walay sintoma. Kaluoy sa Ginoo, no symptoms of the 16 contact trace persons in Tubigon. In the hospital, in Ramiro, we have contact traced 11 persons. 11 persons, no? That includes the OR nurses, mga nurses nga nag-care niya, and other employees nga posible nga we found out sa atong contact tracing. Ug ang tanang 11 sa Ramiro are also likewise asymptomatic, walay sintoma. Sa community hospital, doon na tayo na contact trace nga 8. All of them are symptomatic. Sa Borja Hospital, doon na tayo na contact trace nga 15 ka mga personalities. They are also all asymptomatic. Unya, doon na tayo katong anesthesiologist. Ang anesthesiologist, by the way, is already quarantine sa iyang residence o gimonitor sa atong mga health authorities. So, kining tanan nga atong na-contact trace, a total of 53 persons are already quarantined, no? Strictly quarantined, strictly monitored. The movements are prohibited and confined sa ilang balay o sa ilang lawak. Hangtod nga dunay tino nga resulta sa pasyente nga 17-year-old, no? So bisan og wala pa gyud final diagnosis of the patient, we would like to assure the public that kami, ang inyong mga sulugoon sa Provincial Health Office, naglihok na immediately when we learned that she had a positive antibody. We already started contact tracing and nagsugod nami og pagmando sa strict home isolation, facility isolation niini, aron dili na dunay mga kahigayunan, walay kahigayunan nga kung unsa man ang resulta sa pasyente, safe tang tanan, no? So galihok kami og aduna nay uban nga naunahan namo og rapid antibody test. Unya karong og ugma padayon ang among antibody antibody testing sa tanan niyang mga contacts. Then hopefully makapalig-on sa atong conclusion, as I've said, ang PCR test sa ato. So
a good thing about the Ramiro case is everybody is without symptoms. Sugod sa pasyente, sa iyang ginikanan, sa iyang kauban sa pamilya, ug ang tanan nga mga empleyado sa hospitals, ug iyang mga doktor, ug anesthesiologist, ug drivers, silang tanan walay sintomas, walay gibati karon sa ilang panglawas. So lauming gakugi ang inyong PHO personnel nga nagbantay para sa atong panglawas dinhi sa Bohol. So kanunay namong gisulti nga andam, no? Because we have been able to prepare for such a long period nga wala tahatagig problema. So makita ninyo sa records nga wala gyoy simbako deaths sa COVID sa Bohol. Walay dako kaayo nga pagkatandog sa Bohol. We have been spending our time in procuring equipment, procuring medicines, preparing isolation facilities, o training our health personnel. So mao ni nga wala tay angay ikabalaka because we are ready to face the challenge of corona. Okay? Okay, so nay pangutana nga kung magpa-rapid test ko og medical gamit ang kwarta nga personal, pwede na ko magpa-schedule? Given na anaan ako'y quarantine certificate o pirmado na ang affidavit of undertaking. Mao gyud niya akong giingon ganina sa unahan nga kung makasubmit ka na rapid, ingon ni siya nga mura gusto na ko nga mahuman ako ani, so mogamit lang kog personal, no? Voluntary ni ninyo nga personal, so kung willing ta nga personal, so pwede, yes. Kining nangutana ni ini, pwede nakakaayo nga mo pa-schedule nga mo pauli diri sa Bohol. Ang importante lang ang imong municipal mayor pahibaw-o nato og mohatag sa iyang clearance. Kay dili gyud mi pod mohatag sa among clearance unless your mayor is ready to accept you and to do the quarantine procedure sa inyong lungsod. So mo ni labing importante. So kining nangutana ni ini, palihog ipada ang mga kopya ni ini by kuan lang, paperless lang, online pwede. Ipada ang ebidensya sa imong negative PCR or rapid o niya kopya sa imong quarantine certificate, medical certificate, affidavit of undertaking, then and then mananghid ta sa atong mayor, then all systems go that you can come home. Okay? So sa uban nga mga adunay option nga mo avail sa atong provincial government system, nagpaabot lang mi as of this time manggod wala pay igo nga numero sa mga nakasubmit, nakakomply, no? Doon na pala pipila. So we are awaiting for a good number of locally stranded individuals nga nakakumpleto, then sugda na to aron paspas na, diretso na ang atong pag-process sa inyong pagpauli. Pero akong balikon, kung doon na pud tay kahigayunan sa option nga kitay mo gasto na lang usa sa atong testings and other requirements, then just the same pwede gihapon nga makakuyog sa mga biyahe diri paingon sa Bohol. Nya doon na tayo mutabang mi sa pagpahiluna ninyo sa kasakyan nga barko. So naa lang tay close coordination between the provincial government, the municipality or city ug kamo, then you can come. So nangutana sa testing center, akong balikon ang atong center diha sa Cebu, atong ipahimutang sa Department of Health Region 7 compound diha duol sa Puente Osmeña ug adto lang ta didto. Sa ako na pong kanunay nga giingon, pinaagi sa inyong mga focal person, adto ninyo masayran ang tino nga mga ang adlaw ug oras, kun di unsang orasa kamo mo adto. And aron dili mahimo nga gubot ang atong sistema, dunay atong pag-schedule sa mga tao nga gi-schedule ni anang adlaw. Kay lisod kaayo lagi kung walay scheduling, bisag kinsa na lang ang magdungan, so mahimong dili hapsay ang atong mga pamaagi. So ingon ini ang atong gihimo para sa atong lalawigan sa Bohol. For other updates, among ipahibaw
ninyo kabahin sa mga kalambuan sa atong COVID-19. Daghang salamat ug may hapon kaninyong tanan. Yes, Dr. Yul, no? Dako na yung kalipay sa itong mga kaigsunan, labi na itong pamilya sa ato mga OFWs nga nakauli na gayod sa ilahang pamilya, no? Nakakita ta sa katong usa ka video nga very emotional gid in town, no? Nga wa na jud kahuwat ang mga anak in town nga nigisugat sa sulod sa sakyanan, no? So we could feel their happiness as well, Doc, no? And of course, no, kudos, no? Daghang salamat and more power sa ato ang mga frontliners, no? Dili lamang sa ato mga health professionals, hasta sa ato ang mga private individuals, Doc, no? Na bina offering their services for free. Alang lamang sa pagtabang sa mga ng Bulanon. And any updates, Doc, sa ato ang molecular laboratory sa ato ang COVID-19 deaths in Galeries Hospital? I'm sure dool na gyud ang atong murag mahimong operational ang atong COVID-19 molecular laboratory sa Galeries Hospital kay doon na mga naistorya si Dr. Macuno nako nga ang makina na naman naanasad sila nakaprocure na sad sila sa mga reagent the things that will be used ang gipaabot na lang sa tan-aw nako ang clear accreditation by the national government, no? Pagtanaw sa kaakuhan, sa capability and skill sa atong mga medtechs nga muhimo niini, then we can probably start once kay kining tanan mahapsay na. Yes, no, and especially katong atong nabalitaan nga ato ang duha ka medtech and doctor nga na positive and at least na kompleto din nila, Doc, no? Na kompleto nila ang mao nga training sa mao nga laboratory. Yes. Hopefully ilang gaserve lang sila sa ilang quarantine dito sa Sugbo, then hopefully by God's grace sa ilang PCR test mag-negative, then they will be cleared to return home. So essential kayo to silang duha ka medtech og doktor kay they will be tasked to operate, no, sa atong molecular laboratory. So we join everyone in prayer nga makarecover sila sa ilang illness. Anyway, karon wala man pud sila sintoma. We are not worried sa ilang physical condition. Then we will have hopefully our own molecular laboratory in Bohol. Yes, mga igala, no? Direktamente nadunggan mismo sa atong TWG spokesperson sa atong PEMA ang mao nga bag-ong mga taho kabahin sa nagadayon atong kalihukan sa pagbatok sa COVID-19. So stay tuned lang mga igala sa atong PGBH updates alang sa mga bag-ong kasayuran kabahin sa atong mga kalihukan. Daghang salamat na may God bless us all. Maayong adlaw kaninyong tanan. I'm one of the 48 OFW na ipauli ang gi-quarantine sa Tagbilaran. In behalf sa akong mga kauban, dako kayo ko pasalamat sa Ginoo nga ang isa ka kauban namo naka-recover og na negative sa iyang sakit og napapauli na sa ilahang balay. Ang akong kasulti karon, dako kayo ko pasalamat pod sa Province of Bohol og kay Governor Artiap sa iyang mga staff, Ma'am Reyna, sa mga frontliners na ning atiman namo, Sir Wins ug Sir Ralph ug sa ubang mga nurse diha nga nitabang namo. Sa mga tao na probable COVID case, laban lang, kaya ninyo na stay positive in your mind na masugpo ninyo ang COVID. Dalhi sa pag-ampo og ersisyo og sa take vitamins. Kaya nato ni basta magtinabangay. This is not the time na magbinasulay ta, instead magampo ta og mo follow sa protocol nga gimando sa atong gobyerno. Sa mga umabutay na mga stranded, hope and I pray na ilikay mo sa sakit para makapauli pud mo sa inyuha. I'm here now at home doing my 6-day self-quarantine. Medyo laay pero kailangan for the safety sa family nato. Og diri ra ko taman, salamat. Stay safe and stay home.